Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Araling Panlipunan 6, Term 1, Week 4. Para sa layunin, napahahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. Natutukoy ang mga mahalagang pangyayari sa pagdedeklara ng kalayaan, June 12, 1898, Kongreso ng Malolos, Konstitusyon ng Malolos, Republika ng Malolos. Nakapagbibigay ng sariling opinyon tungkol sa kahalagahan at epekto ng pagdedeklara ng kalayaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano nilitis ang kaso ng magkapatid na Bonifacio? Nilitis sila sa pamamagitan ng isang paglilitis na isinagawa ng pamahalaang revolusyonaryo. Ano ang sala ng magkapatid na Bonifacio? Inakusahan silang nagtataksil at lumalaban sa pamahalaang revolusyonaryo. Kailan pinatay ang magkapatid na Bonifacio? Pinatay sila noong 10 ng Mayo 1877. Saan dinala ang magkapatid na Bonifacio upang hatulan ng kamatayan? Dinala sila sa bundok Buntis sa Maragondon, Cavite. Sino ang kasama ni Bonifacio na inaresto? Si Procopio Bonifacio, ang kanyang kapatid. Ano ang pangunahing layunin ng kasunduan ng Biak na Bato? Magkaroon ng pansamantalang kapayapaan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Ano ang naging papel ni Emilio Aguinaldo sa kasunduan ng Biak na Bato? Siya ang nanguna sa pagkikipagkasundo at pumayag na magtungo sa Hong Kong kasama ang ibang leader ng revolusyon. Ano ang mahalagang pangyayari ang naganap sa puok na ito noong 1898? Ano ang pinakamahalagang mensahe sa kasalukuyan ng pangyayaring naganap dito noong Hulyo 12, 1898? Ano ang mahalagang pangyayari ang naganap sa puok na ito noong 1898? Dito ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Pahalagahan at ipagtanggol ang kalayaan ng bansa. Gamit ang mga letra sa ibaba, buuin ang salita base sa mga numerong hinihingi ng bawat patang upang mabuo ang salita. Kalayaan o pagsasarili bilang isang bansa. Kasarinlan. Paghayag ng mahalagang impormasyon sa publiko. Proklamasyon. Autorisadong tao na tumatayong tagapagsalita ng mga mamamayan o bansa. Kinatawan. Kaugnay na paksa bilang isa, pagdedeklara ng kalayaan June 12, 1898. Alam mo ba? Makinig sa impormasyon na ibibigay. Alam mo ba na ang opisyal na pangalan ng Pilipinas ay Republika ng Pilipinas? Isa ang Pilipinas sa mga bansang gumagamit ng salitang Republika. Ang pinuno ng Republika ay karaniwang tinatawag na Pangulo na inihahalal ng mga tao. Ang pangapangulo ay tumatayong kinatawan ng mga mamamayan at namamahala ayon sa panuntunan ng batas o pamantayan na itinakda ng mga mamamayan. Si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas. Panoorin ang YouTube video na ito. Narito ang YouTube link. Ano ang ginawa ni Aguinaldo at ng kanyang mga tauhan pagkatapos niyang bumalik mula sa Hong Kong? Nag-organisa ng mga revolusyonaryong puwersa. Saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? Cavite. Sino ang nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas? Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, at Delfina Herbosa de Natividad.
Sino ang may akda ng Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino? Ambrosio Rianzares Bautista. Ano ang itinatag ni Emilio Aguinaldo pagkatapos ng Deklarasyon ng Kalayaan? Pamahalaang revolusyonaryo. Anong mahalagang simbolo ng pambansang identidad ang itinaas sa Deklarasyon ng Kalayaan? Bandila ng Pilipinas. Ano ang layunin ng Deklarasyon ng Kalayaan noong Hunyo 12, 1898? Ideklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Kaugnay na paksa bilang 2, Kongreso ng Malolos. Noong Hulyo 1898, ipinag-utos ni Aguinaldo na magtalaga ng mga kinatawan sa Kongreso. Ang Kongreso ng Malolos o formal na kinikilala bilang Pambansang Asambleya ng mga kinatawan ay ang Asambleya ng mga nahalal ng unang Republika ng Pilipinas. Sila ay nagtipon-tipon sa simbahan ng Barasawin sa lungsod ng Malolos, Bulacan noong 15 ng Setyembre 1878. Ito ang siyang bumuo ng Konstitusyong Malolos. Pangulo, Pedro Paterno. Pangalawang Pangulo, Benito Legarda. Unang kalihim, Gregorio Araneta. Pangalawang kalihim, Pablo Ocampo. Layunin ng Kongreso ang patunayan na mayroon ng sariling pamunuan o pamahalaan ang mga Pilipino. Pinagtibay ng Kongreso ng Malolos ang kasarinlan ng Pilipinas. Pinamumunuan ni Felipe Calderon ang pagbalangkas ng saligang batas ng Malolos sa tulong ni Cayetano Arellano. Naging inspirasyon nila ang mga dokumento ng Katipunan, ang saligang batas ng Biak na Bato at mga saligang batas ng ibang bansa tulad ng France, Belgium, Costa Rica, Guatemala, Brazil at Nicaragua. Noong 23 ng Enero 1899, inilahad sa publiko ang Republika ng Malolos sa simbahan ng Barasawin. Ito ay kinilala bilang unang republika ng Pilipinas. Binasa ang saligang batas ng Malolos at nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika. Ang mga miyembro ng gabinete na nagsisilbing tagapayo ni Aguinaldo ay sina Ugnayang Panlabas Apolinario Mabini, Kalihim na Panloob Teodoro Sandico, Kalihim na Digmaan Baldomero Aguinaldo, Kalihim ng Pananalapi Mariano Trias. May ilang pangunahing nilalaman ang saligang batas ng Malolos. Ito ay ang mga sumusunod. Paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan, ang pagpapatalsik sa mga prayle, probisyon para sa representasyon sa Kongreso ng mga nasa bundok at mga hindi Kristiyano, ang pagkakaroon ng susog o pagbabago mula sa Pangulo hanggang hindi pa nakakamit ang ganap na kalayaan ng bansa, ang pakikipag-usap sa mga Muslim para sa pagkakaisa ng bansa. Ang debate sa Burador ng Saligang Batas ay nagtagal hanggang Nobyembre 1898. Ang isyu ng paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan ang isa sa mga naging mainit na isyu sa debate. Noong 21 ng Enero 1899, iprinoklama ni Aguinaldo ang pagpapatibay ng Saligang Batas ng Malolos. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa pagdedeklara ng kalayaan at Kongreso ng Malolos. Gamit ang storyboard, isulat ang mga kaalamang iyong natutuhan tungkol sa aralin. Partikular na pangyayari, ano, kailan, saan, paano. Narito ang maaaring maging kasagutan. Kongreso ng Malolos. Isulat ang titik ng tamang sagot. Saan unang itinaas ang watawat ng Pilipinas? Manila, Cavite, Cebu, Davao. Kailan opisyal na kinilala ang unang Republika ng Pilipinas? Ano ang isa sa mga mahalagang aral na maaaring matutunan mula sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas? A. Ang papel ng edukasyon sa lipunan.
B. Kahalagahan ng pagkakaisa at kalayaan. C. Ang dulot na ginhawa ng negosyo sa mga tao. D. Kahalagahan ng pagkikipagkalakalan sa ibang bansa. Saan ginanap ang Kongreso ng Malolos? Intramuros, Kawit Cavite, Malacañang Palace, Simbahan ng Barasoain. Sino ang namuno bilang presidente ng Kongreso ng Malolos? Pedro Paterno, Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini. Narito ang mga tamang kasagutan. Deklarasyon ng Kasarinlan at pagkakatatag ng Unang Republika. Pangyayaring nagbigay daan sa pagkakatatag ng Unang Republika. Konstitusyon ng Malolos. Republika ng Malolos. Para sa layunin, natutukoy ang mga mahalagang pangyayari na nagbigay daan sa pagkatatag ng Unang Republika. Na isa-isa ang mga mahalagang tao sa panahon ng pagkatatag ng Unang Republika. Isulat ang titik ng tamang sagot. Saan unang itinaas ang watawat ng Pilipinas? Manila, Kawit Cavite. Kailan opisyal na kinilala ang unang Republika ng Pilipinas? Ano ang isa sa mga mahalagang aral na maaaring matutunan mula sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas? Saan ginanap ang Kongreso ng Malolos? Sino ang namuno bilang presidente ng Kongreso ng Malolos? Narito ang mga tamang kasagutan. Tukuyin ang mga konseptong may kaugnayan sa aralin. Gamitin bilang gabay ang mga letrang nasa loob ng kahon upang mabuo ang tamang sagot. Pagpanukala, sumulat o bumuo. Bumalangkas. Kataas-taasang batas ng bansa, saligang batas. Konstitusyon. Kaugnay na paksa, Kasarinlan ng Republika ng Pilipinas. Ang opisyal na pangalan ng Pilipinas ay Republika ng Pilipinas. Ang republika ay isang anyo ng pamahalaan, kung saan ang pinuno ng isang republika ay karaniwang tinatawag na pangulo sa ihinahalal na mga tao. Hindi minamana ang kanyang kapangyarihan, kundi nanggagaling sa kanyang nasasakupan. Ang Pangulo ang tumatayong kinatawan ng mga mamamayan at namamahala ayon sa panuntunan ng batas o pamantayan na itinakda ng mga mamamayan. Konstitusyon ng Malolos. Ang Konstitusyon ng Malolos ay pinagtibay noong ika-21 ng Enero 1899 ng Kongreso ng Malolos sa Simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan at nagtatag ng Unang Republika ng Pilipinas. Nakasulat ang orihinal nito sa wikang Kastila. Pagsulat at pagtibay sa Konstitusyon ng Malolos. Isang pagpupulong ang naganap noong ika-15 ng Setyembre 1898 sa Simbahan ng Barasoain upang magsulat ng Konstitusyon ng Pilipinas. Ang pagpupulong na ito ay dinaluhan ng 173 na mga delegado ng mga lalawigan ng Pilipinas. Kasama sa mga nagpunta ay sina Father Gregorio Aglipay, Felipe Calderon, Antonio Luna at Teodoro Sandico. Ang nahalal na presidente ng pagpupulong na ito ay si Pedro Paterno. Kumuha ng inspirasyon ang Konstitusyon ng Malolos mula sa 1812 Constitution ng mga Espanya, 1793 Constitution ng mga Pranses at sa mga saligang batas ng Belgica, Mexico, Brazil, Nicaragua, Costa Rica at Guatemala. Ipinahayag ni Emilio Aguinaldo noong ika-21 ng Enero 1899 ang Konstitusyon ng Malolos.
Ayon sa konstitusyon ng Malolos, ang magiging gobyerno ay isang uri ng pamahalaang parlamentaryo kung saan ang presidente ng republika ay ihahalal ng lehislatura o ng kapulungan ng mga kinatawan ng bansa, Assembly of Representatives of the Nation. Tinukoy ng konstitusyon ng Malolos kung sino ang mga mamamayang Pilipino at nilinaw ang kanilang mga kalayaan, karapatan, tungkulin at pananagutan. Nakasaad din sa konstitusyon ng Malolos ang pagkakaroon ng sistema ng libre at sapilitang edukasyon sa elementarya. Walang naipahayag na mga patakarang pang-ekonomiya sa konstitusyon ng Malolos. Isang pagbabagong dulot ng konstitusyon ng Malolos ay ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Unang Republika ng Pilipinas. Noong ika-23 ng Enero, 1899, pinasinayaan naman ng Republika ng Malolos sa simbahan ng Barasowain. Ito ay kinilala bilang unang Republika ng Pilipinas. Binasa ang saligang batas ng Malolos at nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika. Naging malaking hamon para sa unang Republika ng Pilipinas ang pangangalap ng suporta at pagkilala ng ibang mga bansa. Mahalaga ang pagkilala ng ibang bansa dahil pinagtitibay nito ang naideklarang kalayaan at ang pagkakaroon ng Pilipinas ng isang ganap at kinikilalang pamahalaan. Pinamumunuan ni Felipe Agoncillo ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa sa kabila ng pagsisikap ng mga Pilipino na maisulong ang pagkakaroon ng ganap na kalayaan. Unti-unti namang isinusulong ng Estados Unidos ang makasarili nitong hangarin. Kaugnay na paksa, kasarinlan ng Republika ng Pilipinas. Itama ang mali. Basahin ang bawat pahayag at tukuyin kung ito ay tama o mali. Kung tama, isulat ang tama. Kung mali, palitan ng salita o mga salitang nagpamali sa pahayag upang maging tama ito. Sundin ang mga hakbang na ibibigay sa gawain. Pinagtibay ang konstitusyon ng Malolos noong ika-20 ng Enero, 1899. Pinagtibay ang konstitusyon ng Malolos sa simbahan ng Barasowain sa Malolos, Bulacan. Ayon sa konstitusyon ng Malolos, ang magiging gobyerno ay isang uri ng pamahalaang parlamentaryo kung saan ang hari ng republika ay ihahalal ng lehislatura o ng kapulungan ng mga kinatawan ng bansa, Assembly of Representatives of the Nation. Tinukoy ng konstitusyon ng Barasowain kung sino ang mga mamamayang Pilipino at nilinaw ang kanilang mga kalayaan, karapatan, tungkulin at pananagutan. Nakasaad din sa konstitusyon ng Malolos ang pagkakaroon ng sistema ng may bayad at sapilitang edukasyon sa elementarya. Noong ika-23 ng Enero, 1899, pinasinayaan ang Republika ng Malolos na kinilala bilang unang Republika ng Pilipinas. Si Pangulong Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Si Baldomero Aguinaldo ang tagapayo ni Pangulong Aguinaldo sa ugnayang panlabas. Si Teodoro Sandico ang hinirang na kalihim na panloob. Namuno sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa si Mariano Trias. Narito ang mga tamang kasagutan. Gamit ang isang buong papel, bumuo ng infographics na naglalaman ng mahalagang pangyayari sa pagkatatag ng unang Republika ng Pilipinas sa loob ng 30 minuto.